natin ang proseso! Kayo mismong lumalabag sa batas! Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Hindi ito optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! May exit sa kabila. We are not requesting, we are demanding! Lawyer lang naman, kailangan lang siya kausapin ng lawyer para walang gulo. General na yan! Doon hindi nadaan eh. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang Sir Henry, sir, any comment, sir? Hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. alam naman natin. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin man lang sandali. Hindi kami pinagbigyan. Grabe, oh. Ayaw na doon sa iba yung dinaanan. What's your next action, sir, kapag ganito? Pupunta kami sa krame. Okay. And Hindi then, pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita po tayo sa krame. Sir, are you expecting na may posibleng ganitong mangyari? Oh? Hindi, nagulat kami. Akala namin may decent elements yun. Krame na lang, krame. Tara. Oh. Ito panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. Yung kaso na ito. Sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police, no? Kasi unang-una, sabi binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa anong, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. sir, ibig sabihin, sasampahan nyo ng kaso yung Natural. Natural. Anong kaso Oo. sir sasampahan? Administrative. Kung may kriminal, pati kriminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap at ipalipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si, Sir Pocis? Ay, he is okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel. No? Pero si General Pocis he's been through a lot all his life serving this country. Medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yon. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag niya po dito sa inciting sedition na kinakaharap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Kaya nga sinasabi namin,
Kami, pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition. Pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon. May resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant, ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan Kasi December 5 yung warrant But isa-serve kung kailan walang korte at long holiday. I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan style mo bulok yan Okay. Thank you. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name the designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay, salamat. Judge sa advocate po. Judge sa advocate. Jago dati. General Siyang abogado ng Jago. Hindi, iba siya Jago, si Larry Gadon, iba naman. Gago. Wala akong sinasabi Talaga Wala akong Thank you, Attorney. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Pokis dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At pailan Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin who is against them. Kung sino man ang pupunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Pokis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagdanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung papatay yan, wala nang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nilang taong bayan, huwag po tayong matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi naman kasi ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 sa pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong, last na lang. Doon sa pagkaka-aresto kay General Pokis na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law? Na nung panahon na yun, kinukulong po yung mga nagtatanong against the government. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga umangal. Siguro, baka gusto nila mag-declare ng martial law. Kung mag-declare sila ng martial law, hindi na papayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Kasi malilit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon nyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang.
tinanggal for the first time ever in the history of the Philippines. PhilHealth, zero. Ninakaw, kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa ating katotohanan.